Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin, tayo po'y dumulog sa ating Panginoon, sa banal na Espiritu. Dakilang Diyos, tanggap mo kami, Panginoon. Nilinis mo ang aming mga pagkakasala. Salamat sa pagkakataon na kami nakalalapit, nakapagpupuri sa iyo, Panginoon. Ganyang kakabuti, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, Panginoon. Tinatanggap mo kami kahit hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, banal na Espiritu. Dahil sa tuwing kami sumasamba, Panginoon, narito ka, Panginoon. Kinalulugdan mo ang aming pagsamba, Panginoon. Salamat sa kagalakan na patuloy mo ibinibigay sa bawat isa sa amin na sumamba, makinig ng salita mo, Panginoon. Ngayon, O Diyos, ihahayag muli ang salita mo. Buksan mo ang aming mga puso't kaisipan. Buksan mo ang aming mga tenga, Panginoon, upang marinig namin ng mainam, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. At ito nawa ay tumimo sa puso ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo po ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Sabi nga doon sa pamagat, ang pagsisisi na tanggap ng Diyos. Una, hindi lahat ng pagsisisi, tinatanggap ng Diyos. Paano yun, Pastor? Yung kay Saul, hindi niya tinanggap ang pagsisisi ni Saul. Si Judas, hindi rin niya tinanggap. Po? Sa madaling salita, mayroong mga pagsisisi na tanggap ang Diyos at mayroon namang hindi niya tanggap. Bakit? Alamin natin ngayong hapong ito. Gusto po ba natin yon? Amen. Amen. So, ang pagsisisi na tanggap ng Diyos. Una, ang pagsisisi, ang sabi sa Mateo 4:17, magmula noon, ang aral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan nyo talikuran, talikdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. So sinasabi ng ating Panginoon, alin yun? Patungkol sa pagsisisi at pagtalikod. No? Pagsisisi at pagtalikod, talikdan ng inyong mga kasalanan. Ang salitang pagsisisi ay siyang unang salitang lumabas sa bibig ng Panginoong Hesus nang siya ay nangaral sa publiko. Makikita sa ating binasa kung ano ang kinakailangang gawin ng isang tao upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano daw yon? Pagsisiyan at talikdan. Magsisisi ka at tatalikod. Saan? Sa kasalanan mo. Ibig sabihin, di ka na mamumuhay sa pagkakasala. So pinakikita ito ng ating Panginoon na dapat gawin ng tao para tayo makapasok saan? Sa kaharian ng Diyos. Sino dito ang gusto makapasok sa kaharian ng Diyos? Amen. Gusto natin yun. Pangarap natin yun. Amen. Na tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos at ibibigay yun ng Panginoon. Binigay na nga eh. No po, nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, tangan mo yun. Yung pangako na yun ng ating Panginoon. At ang maganda doon, ang pangakong ito ng ating Panginoon, hindi siya mapapako. Ang nangako, totoo. Hindi siya sinungaling. Amen? Hindi nagbabago ang isip ng nangako. So kung ibinigay na sa iyo ng Panginoon, yung sinasabing kaligtasan at kaharian na inihanda ng Diyos sa atin, kapatid, panghawakan mo po ito. Apo? Kaya lang, merong mga dapat tayong gawin. No? Kasi tayo, prone tayo sa kasalanan eh. Kahit po tayo tumanggap na kay Kristo, nagkakasala pa rin tayo eh. Yung nakaraan ngang linggo, ano po natin, iniaral natin, backsliding, pagtalikod. Ibig sabihin, ang pagtalikod sa Panginoon nagaganap. Kanino? Sa mga mananampalataya. Alangan naman yung hindi mananampalataya ang tumalikod sa Panginoon. Siyempre, yung mananampalataya ang tumatalikod sa Panginoon. Sino dito tumalikod na sa Panginoon? Sumigaw ng amen. Wala. Praise the Lord. Hallelujah. Kala ko makukuha ko kayo sa bilis ng boses eh. Inuhuli ko lang kayo, tinetraining ko para sa anniversary. Okay. Ang pagsisisi ay utos. Utos pala ito eh. Utos at hindi ito pakiusap o mungkahi ng ating Panginoon. No? Hindi daw ito mungkahi na maaring pagpilitan o gawin lang kung magugustuhan natin. Ito ay utos ng ating Panginoon. Magsisi na kayo ng inyong mga kasalanan. Mga kapatid, sa atin po ito sinasabi ng ating Panginoon. Ngayon, ano nga ba ang pagsisisi na tanggap ng Diyos? Kasi pinag-uusapan magsisi para ka pumasok sa kaharian eh. Ano ba ang pagsisisi na tanggap ng Diyos? Una,
ang taong nagkasala, no? Ang taong nagkasala na tinanggap daw ng Diyos. Tingnan natin yung si David, no? Ito kasi yung pinakamagandang istorya na kung saan nagkasala siya. Pero tinanggap ng Panginoon ang pagkakasala. Sabi ko nga kanina, si Saul nagkasala, bakit hindi tinanggap ng Panginoon ang kanyang pagsisisi? Po? Pero si David, grabe ang ginawa niya pagkakasala. Grabe. No? Ngayon, tingnan natin. Ano ba ang ginawa ng taong ito na nagkasala? Bakit tinanggap ng Diyos ang kanyang pagsisisi? Bakit yung iba hindi tinanggap? Bakit si David tinanggap? May favoritism ba ang Panginoon? Hindi. No? Hindi ganon. Si Haring David, no, nangalo niya kay Bathsheba at pinatay pa ang asawang si Urias. Ang sabi ng 2 Samuel, kailan ito naganap? Panahon ng digmaan na dapat si Haring David kasama ng mga soldier niya, ng mga pinuno niya, nakikidigma. Pero nung panahon ito, wala si David saan? Sa pakikidigma. Nasaan siya? Ang sabi, 2 Samuel 11, verse 2, tsaka 4. Ang sabi, isang hapon, natutulog si David. Nang siya'y magising, ano daw ang ginagawa ni David? Natutulog. Ay, masama bang matulog, Pastor? Hindi. Hindi. Hindi masamang matulog. Ang sabi, isang hapon, natutulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at nagpalakad-lakad, nabay namamasyal, nagpapahangin. Hindi naman masama yun eh. Amen? Masama ba? Hindi. Mula roon, yun na, mula roon may natanaw siyang magandang babae na naliligo. No, naliligo, ang sabi. May natanaw siyang magandang babae na naliligo. Ang sabi ng verse 4. Pinakuha daw niya. Ang sabi. May natanaw siyang magandang babae. So dapat, nung panahon na yon, nasa pakikidigma. Sino? Si Haring David. No? Pero dahil nga, hindi siya nandun sa pakikidigma, namamahinga, busy, pumasok ang pagkaasala. Paano? Naakita. No? Naakita. Saan ba pumapasok una ang kasalanan? Di ba pag nakita mo? Lust of the eyes, pita ng mata, nakita mo eh. Si David, nakita niya ang isang napakagandang babae na naliligo. Doon pumasok yung alin? Yung pagnanasa. No, pumasok ang pagnanasa. Ngayon, yung bang kasalanan, pumasok na ng magnasa? Opo. Nang magnasa, di sana nung nakita niya, dapat hindi niya ginawa, tumalikod siya. Di po ba? Tumalikod siya, paalis, papalayo, doon sa lugar kung saan pwede siyang mahulog sa pagkakasala. Ako naniniwala, in-enjoy niya yun. In-enjoy niya yun. Pinanood niya yun. Pinanood niya, nasa bubungan siya. Pinanood niya, walang sisita sa kanya. Bakit? Hari siya. Hari siya. Ngayon, pumasok yung pagnanasa. Anong ginawa niya? Hindi lamang siya nagnasa, ang ginawa niya, pinakuha niya ito. Pumasok ang pagkakasala ng pakikiapid. Pinakikita ko lang po ang pagkakasala ni Haring David. No? Mamaya tatalakayin natin bakit tinanggap ng Panginoon ang paghingi niya ng tawad. Ngayon, bago yon, sabi ko nga, tingnan muna natin yung bigat ng pagkakasala. Nakita, pinakuha, pagkatapos noon, sinipingan. Ang sabi ng verse 4, pinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan niya ito, sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Ano daw ang ginawa? Pinakuha. No, hindi na siya nasiyahan sa nakikita lang niya. Kailangan sipingan ko siya. Kailangan makuha ko ang babaeng ito. No? Kailangan makipagniig ako sa kanya, parang ganoon. Kaya ano mo nangyari? Sabi, sinipingan. Nung sinipingan, ano nangyari?
Ano yung pumasok na pagkakasala? Pakikiapid. Pakikiapid. Bakit? May asawa siya, may asawa rin yun. May asawa rin yun. Unang-unang, dami niyang asawa eh. Nung panahon kasi na yun, pinapayagan yung maraming asawa. Kaya lang ito, ang dami mo ng asawa, mga alilang asawa, mga asawa niyang sabihin natin magaganda, no po. Pero hindi siya nasiyahan doon sa mga asawa niya ito. No? Kumuha pa siya ng hindi naman kanya. Alam naman niya may asawa. Alam naman, ako naniniwala, alam ni David, ang pagkakasalang pakikiapid. Alam niya yon. Pero tignan ninyo, nang dahil sa pagtingin, ano sumunod? Paggawa. Ang pagkakasala may hakbang. May nagaganap na hakbang. O may nagaganap na hagdan-hagdan. Hindi basta na lang, kunin mo si Bathsheba. Hindi ganun. Nakita muna. Nasihan. No? Parang ang unang tao na magkasala, nakita muna eh. Tinignan, lumapit. Nagkasala, pinitas. O ganun din. Ang nangyari kay David. Tinignan, pagkatapos nun, pinakuha at tinikman. Parang ang unang tao. Tinikman. Pumasok ang pagkakasala. Dito pumasok yung pakikiapid. No po? Pangalawa, ito pa mabigat. Pagtatakip sa kasalanan. No? Pagtatakip. Kasalanan ba yung pagtatakip? Kasi pagsisinungaling yun eh. Di po ba? Tingnan ninyo. Ang sabi ng 2 Samuel 11:5-13. Ang sabi, dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay naglihi. Kasi sinipingan eh. Sinipingan, ano mangyayari? Di maglilihi. Di po ba? Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay naglihi. Kaya pinasabi niya ito kay David. Pinaalam. Yung ginawa mo, nagbunga, hoy. Parang ganon. Mahal na hari, yung ginawa mo sa akin, alam mong meron akong asawa, nagbunga. Aba, siyempre, hari siya, hindi pwedeng madungisan yung kanyang karangalan. Anong ginawa? Ang sabi, inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Sino si Urias? Asawa ni Bathsheba. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kamusta si Joab at ang mga hukbo? Ano ang lagay sa labanan? Ba, parang walang ginawang kasalanan? No? Parang okay lang sa kanya. Sabi, kamusta ang digmaan? Sinabi sa kanya Urias. Sinabi niya kay Urias, umuwi ka. Dahil malayo ang iyong paglalakbay. Lumakad na si Urias. Ang hari nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Tingnan niyo, parang nakakaloko, no? Dahil sa kanyang ginawang kasalanan, abay, may padala pa. O, dalin mo muna to sa iyong pamilya. Parang gano'n, no? Dalin mo to. Nagpadala pa daw ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ba kararating mo lamang buwat sa isang mahabang paglalakbay, bakit hindi ka umuwi? Sumagot siya, ang kaba ni Yahweh at ang mga kawal ng Israel at Huda ay nasa tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang aking Panginoon si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maatim ng aking kalooban na ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Tita niyo yung damdaman ni Urias? Hindi ko maatim yung gusto mo. Mahal na hari, kung titignan, wala naman alam si Urias eh. Hindi naman alam ni Urias na sinipingan ni Haring David yung kanyang asawa. No? Dito, pinagtatakban na ni Haring David yung kanyang nagawang pagkakasala. Pero tingnan ninyo,
Yung asawa, imbis na umuwi at magpasasa, saan? Sa kandungan ng kanyang asawa, hindi niya ginawa. Naisip niya yung mga kawal ng yung aking Panginoon si Joab eh. Yung aking mga kasama nakikidigma sa tolda lamang natutulog. Tapos ako magpapasasa. No? Tuloy natin. Ang sabi, sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. So matuwid na tao si Urias. Pinakikita dito yung pagiging matuwid niya. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. Sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna, isa pang araw, at bukas ka na umalis. Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias. At ito'y kanyang nilasing. Siyempre, lalasingin niya sa pag-aakala, paglasing na, uuwi. Kasi sa matinong kaisipan, hindi uuwi. Natulog sa tarangkahan ng palasyo. Tama? Kaya anong ginawa ni David? Nilasing. Nilasing daw niya si Urias. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkos natulog kasama ng mga bantay. Hindi siya umuwi. Anong punto ko? Tingnan ninyo, nagkasala na si David, pero hindi siya humihingi ng tawad sa Panginoon. Pumasok ang kasalanan, nakaisip na ng panibago pa uling pagkaasala. Imbis na ituwid niya, di ba dapat itutuwid na niya? O sana kung lang humingi ng tawad, pinatawag yung patawarin mo ako. Di ba? Nagkasala ako sa iyo, pero hindi ganun ang ginawa niya kay Urias. Ibig niyang pagtakban ang kanyang pagkaasala. Alam niyo mga kapatid, kadalasan, ganyan din tayo. Nakikita niyo po ba yun? Ganyan din tayo. Pag tayo nagkakasala, imbis na humingi tayo ng paumanin, imbis na humingi tayo ng tawad sa taong ating pinagkasalaan, o imbis na tayo humingi ng tawad sa Panginoon, pinagtatakban pa natin ang ating mga pagkakasala. Yan ang tao. Minsan yung pinagmumukhang maganda yung pagkakasala, binibigyan pa ng kalimutan ko, paliwanag. Paliwanag. Pinapaliwanagan pa niya kung bakit siya nagkasala. Pinagaganda pa niya. Na hindi dapat yun ang maging damdamin ng isang taong nagkasala. Dapat ang damdamin ng isang taong nagkasala, kalungkutan. Lungkot. Bakit? Nahulog ka na sa pagkakasala eh. Si David, naniniwala ako nung pumasok ang pagkakasala, pumasok ang kalungkutan. Kalungkutan. Alam niyo po bakit? Kasi ang bunga ng kasalanan, bukod sa kamatayan, kalungkutan. Tingnan ninyo, nung panahon na wala pa tayo sa Panginoon, ang lungkot-lungkot natin. Kahit anong saya na ibinibigay ng mga bisyo na ating tangan-tangan ng mga panahon na yon, pero ang lungkot-lungkot natin. Di po ba? Kasi ang kasalanan nagbibigay ng kalungkutan sa bawat isa sa atin. Si David, nung panahon na yon, pinipinturahan niya ng kulay puti ang kanyang pagkaasala. Kinakatwiranan niya ang kanyang pagkaasala. Pinagtatakban niya. Mga kapatid, unang-una, hindi gusto ng Panginoon na pagtatakban natin ng ating mga pagkaasala. Amen? Pero si David, pinagtatakban niya ang kanyang pagkaasala. Kasi naalaman na niya eh. Ano yung nalaman niya? May bunga. Para hindi niya mapanagutan yung bunga, ang naging konklusyon niya, kailangan sumiping si Urias sa kanyang asawa. Pag sumiping, isang isiping lang, alam na yon, ligtas na siya sa pagkaasala. Kanino? Sa mata ng tao. Amen? Kaya minsan, ang tao ganun. Ginagawa natin ng isang bagay upang ang ating pagkaasala, makalusot tayo. Mga kapatid, makalulusot tayo sa tao, pero sa Diyos hindi tayo makalulusot. Amen? Si David,
Kung maari, kung sakali, sumiping, makalulusot ka sa tao, makalulusot ka kay Urias. Pero sa Diyos, walang makalulusot. Ang taong nagkasala, nagkasala. Amen? Ngayon, kung nagkasala, ano dapat ang gawin? Pagtakban? Pinturahan? Pangatwiranan? Hindi ganon. Di po ba? Ngayon, dahil hindi napagtakba ng kanyang pagkakasala, mayroon ng mabigat lalong hakbang. Pagkakasala uli. Ano yun? Pagpatay. Yung bang pakikiapid nasa 10 utos ng Diyos. Yung bang pagsisinungaling, kasi nagtatakip eh. Ang sabi, saan daw pupunta ang sinungaling? Sa impyerno. Sa impyerno. Sinungaling eh. Di po ba? Yung pangatlo, pagpatay. Nasa 10 utos ba ng Diyos? Naniniwala ba kayo na alam ni David ang 10 utos? Pero ginawa niya. Ginawa niya. Anong sabi? Kinabukasan, sumulat si David kay Joab, yung Panginoon, yung amo, yung master ni Urias. Si Joab, sumulat si David at pinadala kay Urias. Tingnan ninyo, no? Yung death sentence, kanino pinadala? Kay Urias pa. Napakasalbahe. Dito nyo, napakasalbahe, di po ba? Nung panahon na yun, kasi pumasok na ang pagkakasala. Pag ang tao nahulog sa pagkakasala, lahat ng kasalbahian papasok sa kanyang kaisipan at gagawin niya ito. Si David nangyari ito. Ang sabi, kinabukasan, sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Ganito ang nasa saad nung sulat, isubo mo si Urias sa mga kaaway na mababangis. Pagkatapos ay umurong ka at bantayan mo siyang, hayaan mo siyang mamatay. Wow! Nakita niyo po? Ang isang tao na malapit sa Diyos, nakagawa ng ganitong pagkaasala. Ang sabi, isubo mo siya dun sa mababagsik na kaaway. Salbahe, pinakuha mo na yung asawa, pinagtatakban mo pa, nang hindi umubra ang pagtatakip mo, ang ginawa mo, pinapatay mo. Si David, ganyan ang ginawa kay Urias. Ang sabi, dun sa mababangis na kaaway, dun mo siya ilagay. Pagkatapos, pag nagdidigmaan, umurong ka. At ang matindi sa sulat niya, hayaan mo siyang mamatay. Kapatid, si David ba ay isang mamamatay? Mamamatay pa si David? Amen! Pinapatay niya. Total, hindi kita malinlang, papapatay na lang kita. Para tapos na problema ko, tapos na. Wala na akong kahihiyan. Dahil pwede na niyang kunin si Bathsheba. Magiging asawa na niya. Kaya lang, hindi pwedeng pagtakban ang kasalanan ng isa pa uling kasalanan. Nakuha niyo po? Dito ay pinakikita kung gaanong kasama sa harap ng Diyos si Haring David ng panahong yon. Siya ay mapakiapid, nagtatakip ng kasalanan, sinungaling, mamamatay tao. Pero merong pero. Ano yung pero? Tanggap ng Diyos ang kanyang pagsisisi. Ang buti ng Diyos. Paano tinanggap ng Diyos ang pagsisisi? Ang bigat, no? Ang bigat nun eh. Bakit yung nauna, si Saul hindi tinanggap? Di mo ba nagsisi rin? Pumunta rin ang propeta at pinagsabihan. Sabi pa nga ni Saul eh, samahan mo kong ihandog ang mga bagay na ito kay Yahweh. Bakit sa kanya hindi tinanggap? Bakit kay Haring David tinanggap ng ating Panginoon? Unang dahilan, bakit tanggap ng Diyos ang kanyang pagsisisi? Hindi lang emosyonal ang kanyang pagsisisi. Hindi lang emosyonal. Tingnan natin ang 2 Samuel, chapter 12,
verse 1 hanggang 14. Medyo mahaba-habang mga basahin to. Sinugo ni Yahweh kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon, ang sabi, sa isang lungsod ay may 2 lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay isa lamang, munting babaeng tupa. Inaalagaan niya ito, pinapalaking kasama ang kanyang mga anak, pinapangko niya ito parang anak na babae. Sinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayaman na nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha at iyon ang inihanda niya para sa kanyang mga panauhin. Naapasigaw sa galit si David. Narinig tayo ni Yahweh, ang sabi ni David. Ang taong iyo'y dapat mamatay. Ang sabi ni David, ang taong iyon ay dapat mamatay. Kita nyo, alam niya yung mali. No, alam niya yung mali. Mali yung ginawa ng taong yan. Ang dapat dyan, mamatay. Ang sabi, ang dapat sa kanya ay mamatay. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, Diyos ng Israel. Itinalaga kitang hari sa Israel. Iniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko rin sa iyo ang mga sambahayan at mga asawa ng iyong amo, pati ang sambahayan niya, sambahayan ni Israel at Juda. At maibibigay ko sa iyo ang higit pa riyan, ang sabi daw ni Yahweh. Bakit mo pinaglaruan ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo si Urias. Kinuha mo pa ang kanyang asawa. Oo, ipinapatay mo ang Heteyong iyon sa mga Amonita upang makuha mo ang kanyang asawa. Yamang ginawa mo ang bagay na iyon at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pagkaagalitin ko ang iyong sambayan, sa harap mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan nila ito kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay ngang ako'y nagkasala kay Yahweh. Sumagot si Nathan, kung gayoy, pinapatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Yun ang sabi. Ano lang sinabi niya? Tunay nga, ako'y nagkasala kay Yahweh. Mga kapatid, gusto lang ng Panginoon ang isang paghingi ng tawad, hindi emosyonal lang, kundi tunay na pagsisisi upang tanggapin ng Diyos ang ating mga pagsisisi. Marami kasing tao, emosyonal lang, iiyak lang. Tama? Iiyak lang. Patawarin mo ako. Ang dami ko nang nakaharap na ganyan. Naglulumuhod pa nga sa harapan ko eh. Patawarin mo ako, hindi na ako uulit. Pero inulit. Pinatawad ko noong mga pagkakataon na yun. Pero umulit, ilang beses pa nga umulit eh. Sorry. Hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsisising umiiyak ka lang. Ayaw ng Diyos nun. Gusto ng Diyos yung puso mo ang lumuluha. Gusto ng Diyos ang puso mo ang siyang nakaluhod sa anyang harapan, humihingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Doon tatanggapin ng Diyos ang ating mga pagsisisi. Ayaw ng Diyos ng pakunwaring pagsisisi. Si David, nang sabihin sa kanya na ikaw ay nagkasala,
sinabi niya agad, hindi na siya nangatwiran. Kasi ganito, nakita ko yung babae naliligo, siya naman, bakit doon siya naliligo? Hindi niya sinabi yun. Inaakit niya ako. Propeta Nathan, inaakit niya ako, gusto niya rin yun. Ba't doon siya naliligo? Public place yun. Ba't doon siya naliligo? Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, tunay nga na ako'y nagkasala kay Yahweh. Wala nang pangangatwiran pa. Minsan kung sino yung naging biktima, yung parang nagiging mali. Hindi. Dapat pag tayo nagkasala, aaminin natin, tayo ang nagkasala. Amen? Panginoon, nagkasala ako sa iyo. Kapatid, hindi natin pwedeng pinturahan ng kulay puti ang ating mga pagkakasala. Gusto natin tanggapin ng Diyos ang ating paghingi ng tawad? Gusto ba natin? Yung totoong paghingi ng tawad sa Panginoon, yun ang gusto niya. Huwag ka nang mga tuwiran pa. Ano daw? Huwag nang mga tuwiran. Huwag ka nang magturo. Saan ba tuluyan nahulog ng pagkakasala ang tao, ang unang tao? Di ba turo? Naituro pa nga ang Panginoon Ang Diyos nasisi. Kasi yung ahas. Sabi ng babae, kasi po yung ahas. Sabi naman nung lalaki, kasi ang babaeng binigay mo sa akin. Kita mo? Sinisi pa sino? Ang Diyos. Ang tao mahilig magturo. Turo ng turo pag nagkasala. Kapatid, gusto ba nating patawarin ng Diyos ang ating mga pagkakasala? Huwag na tayong magturo. Kung tayo ang gumawa, sabihin natin, tayo ang gumawa. Nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ako. Amen? Yun ang tanggap ng Diyos. Kasi nakikita ng Diyos, totoo, nagpapakumbaba ka. Pero ang isang taong, tunay nga ako'y nagkasala, pero nagtuturo ka pa, kapatid, hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong paghingi ng tawad. Bakit? Hindi totoo. Naghahanap ka pa ng damay. Kung ako ang nagkasala, sabihin na natin, Panginoon, nagkasala ako, patawarin mo ako. Amen? Mas gusto ng Panginoon yun. Aminin natin, nagkasala tayo. Ayaw ng Diyos nang nagtuturo tayo. Pangalawa, alam niya na hindi lang nagagawa, no? Alam niya na hindi lang nagagawa niyang kasalanan ay ang problema, kundi ang nasirang relasyon. Yon. Alam ni David yung hindi lang yung kasalanan niya ang problema Ano ang nangyari? Mayroong nasirang relasyon. Ano yung relasyon na yon? Relasyon natin sa Diyos. Relasyon ni David sa Diyos. Yung dating masaya na nakalalapit siya sa harapan ng Panginoon, nasira. Dahil saan? Sa pagkakasala. Kung ganon, anong ginawa niya? Dahil nasira ang kanyang relasyon sa ating Panginoon, kailangan kong makabalik sa ating Panginoon. Kailangan kong ma-restore. Kailangan kong uling mabuo dahil nasira ako. Mga kapatid, mas gusto ng Panginoon, mayroon tayong paghahangad na nasira ako, Panginoon Sira po ako. Wasak po ako dahil sa kasalanan. Buuin mo ko. Kapatid, ano lumabas sa bibig ni Haring David? Bring back to me the joy of my salvation. Bakit nabanggit niya yun? Kasi nawala yung joy ng kanyang salvation, ng kanyang kaligtasan. Bakit? Nagkasala. Ngayon, dahil gusto niya mabuo, ang sabi niya, Panginoon, bring back to me the joy of my salvation. Ibalik mo yung kagalakang nawala ng aking kaligtasan. Kapatid, dapat alam ng tao, hindi lang yung problema ng kasalanan ang ating titignan. Ang titignan nating higit, yung nasira nating relasyon sa Diyos.
Concerned ba tayo dun sa nasira nating relasyon sa Diyos? Minsan kasi pinagwawalang bahala natin yun eh. Di bali na lang, hindi naman makikita ni Lord yan. Okay lang yan sa Kanya. Full of grace siya. No, okay lang yun. Hindi kapatid, pag mayroong nasirang relasyon, ang Diyos lalayo. Hindi pwedeng lumapit ang Diyos sa isang taong nagkasala at hindi lumalapit upang humingi ng kapatawaran. At hindi handang ayusin ang kanyang buhay, hindi tayo kalulugdan ng ating Panginoon. Hanggat sira ang ating relasyon sa ating Panginoon, kahit anong gawin nating panalangin, hindi ka diringgin ng Panginoon. Humingi ka man ng humingi. Halimbawa, kailangan mo ng pagpapala, Panginoon, kulang po ako ng ganito, bigyan mo po ako. Sinabi mo, Panginoon, di mo kami paghihirapin. Ang sabi ng Panginoon, mayroong hadlang, kasalanan, humingi ka muna ng tawad, hindi kita pagpapalain. Bakit? Doon sa imbudo ng pagpapala, mayroong hadlang. Ano yun? Sira ang ating relasyon, magkahiwalay tayo, anak. Hindi dadaloy ang pagpapala ko kasi mayroong nandoong bara. Ano yung bara? Kasalanan. Tanggalin mo muna, isuko mo muna sa akin ang kasalanan, sa gayon, dumaloy ang pagpapala. Kapatid, hindi dadaloy ang pagpapala kung ang kasalanan patuloy pa rin nasa atin. Kailangan makita natin yung nasira nating relasyon sa Diyos. Malungkot tayo. Kapatid, sino dito pag nagkakasala hindi na nalulungkot? Kapatid, dapat kapag nagkasala ka, maramdaman mo yung sobrang lungkot. Bakit? Nalayo ka na sa Diyos, nalayo na ako sa Diyos. At yun yung dapat mabuo sa paglapit natin sa Diyos. Alin? Yung relasyong nasira. Dahil ang Diyos rin ang magbubuo sa bawat isa sa atin. Amen? Ngayon, si Haring David, gumawa siya ng hakbang para isaayos ang nagawang kasalanan. Ano yung kanyang paghakbang? Una, paghingi ng tawad. Dahil patay na si Urias, pinanagutan niya yung kanyang ginawa. Pag tinuloy nyo, yung basa dyan, pinakuha niya si Bathsheba, ginawa na niya ring asawa. Pinakuha niya at pinanagutan niya. At eto, dahil yung bigat ng kanyang kasalanan, yung bunga ng kasalanan, dahil sa pagsiping niya, na hindi naman niya yun asawa, nagbunga at nabuhay, pinanganak, kaso nga lang namatay. Namatay ang bata. Bakit? Kasi bunga yon ng pagkakasala. Nakuha niyo po? Kita niyo yung bigat? Kahit nakabalik na si Haring David, humingi ng tawad, pero mayroong consequence ang kasalanan. Mayroong bunga ang kasalanan. Minahal ni David ang batang ito. Kaya't nung nagkasakit ang batang ito, nagsuot siya ng sako. Naupo, nag-ait ng ulo, naglagay ng abo, pagpapakita na siya'y nagdadalamhati. Pero nang malaman niya, napatay na ang bata, naligo, tila baliktad. Kasi alam niya kung ano ang bunga ng kanyang nagawa. Hindi niya sinisi ang Panginoon, tinanggap niya na siya'y nagkasala. Kapatid, tayo rin ganon. Tanggapin natin kapag tayo nagkasala. At ang bigat ng bunga ng pagkakasala. Oo, pinatawad na tayo ng Panginoon, walang question yon. Kaya lang tandaan natin, may bunga ang kasalanan. Pag tayo bumalik sa Panginoon, aani ka dun sa nagawa mong pagkakasala. Ang maganda lamang doon, ando na ang kaligtasan at ang biyaya ng Panginoon sa iyo para muli kang buuin. Nakukuha niyo po? Pero yung bunga darating. Alam niyo ako, nung nagkasala, tuloy-tuloy ang bunga ng kasalanan. Alam niyo po ba, nang ako'y makabalik sa Panginoon, may sakit na dadapo sa akin, pagkagaling, mayroon uling kasunod. Ilan yung naging sakit ko? Ilan yun? Sunod-sunod. At ang pinakamabigat,
na bunga ng aking pagkaasala, yung mga dati kong kasama, nawala sa akin. Nawala po sa akin. At ang pinakamabigat na bunga ng aking pagkaasala, pinaalis ako sa simbahan. Ang inyo pong pastor ay pinaalis sa simbahan dahil sa pagkaasala. Nakuha niyo po? Pero, kahit ganun nang naganap, lumuhod ako sa harapan ng Diyos. Inamin ko na ako'y nagkasala. At ang maganda doon, hindi ko tinataas yung sarili ko. Natakot na ako sa Panginoon gumawa uli ng pagkaasala. Ayaw ko na. Bakit? Masisira una ang relasyon ko sa Diyos, maging ang relasyon ko sa aking asawa. Kapatid, maraming pagsubok na dumating sa akin upang subukin na ako'y muling mahulog sa pagkaasala. Pero alam niyo po, dahil sa kabutihan ng Panginoon, mahina po ako. Mahina ako. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, pinagtagumpay ako ng Panginoon. Doon sa pagkakasalang pinagdapaan ko, kinuha ko yung hindi akin. Parang si Haring David, kinuha mo yung hindi iyo. Kinuha ko yung hindi akin. Tapos noon, nasira ako. Nasira ang pangalan ng mami ko, ng daddy ko, mga pastora sila't pastor ng simbahan. Ako, tinitignan na magiging pastor ka. Pero binagsak ako sa isang pagkakasala. Nang bumagsak ako sa pagkakasala, ano nangyari? Lahat ng bunga, tinanggap ko. Tinanggap ko. Kung kailan umalis sa simbahan na yon, umalis ako. Pero alam ko sa sarili ko, bubuuin ako ng Panginoon. Bubuuin ako ng Panginoon. Isang araw, sinubok uli ako para magkasala. Isang babae na nagsabi sa akin, magkita tayo. Nagkikwento ko, chinichismis ko sa inyo sarili ko. Sabi sa akin, magkita tayo. Ano nangyari kay pastor? Hindi pa ako pastor noon, ha? Baka sa mga nanonood, sabihin, pastor na ako. Ano nangyari sa akin? Nanginig ang buo kong katawan. Kasi yung nasa harapan ko, hindi pangit. Hindi pangit. At sinabi ng dyablo sa akin, gawin mo uli. Tikman mo uli. Mabait naman ang Diyos, magsisi ka na lang. Kita nyo ang galing ni Satanas, ano? Magsisi ka na lang, mabait ang Diyos. Pero napakabuti ng Diyos. Nanginginikan naman ko ng mga pagkakataon na yon. Pero sinabi ko sa sarili ko, Romel, Jesus love you so much, Romel. Alam nyo ba, pagkasabi ko, Romel, Jesus love you so much, pinatakbo ko yung kotse papalayo. At nakita ko na lang, naagarahin na ako, malapit sa City Hall, naaganyan ako. Lord, sabi ko, thank you, thank you. Tapos pag uwi ko, sinabi ko sa asawa ko. Ako mismo nagsabi sa kanya. Sinabi ko sa kanya, Belia, may isang babae, sabi sa akin, magkita tayo. Takot siya, siyempre. Nakita kayo. Hindi, umalis ako. Umalis ako. Sabi ko, Romel, Jesus love you so much, Jesus love you so much. Pero nanginginig yung laman ko. Bakit? Kasi laman, umiiral. Pero ang buti-buti ng Panginoon. Pag nakita ng Panginoon, nalilalabanan mo yung gusto mo na laman. At nariyan si Satanas, gawin mo uli, mabait ang Panginoon. Tunay naman mabait ang Panginoon eh. Kaya lang, anong gusto gawin ni Satanas? Masira ka, sirain kang muli. Pero mabuti ang Panginoon, yung kanyang binuo, iniingatan na niya. Amen? Iniingatan na niya. Salamat sa Panginoon. Hindi ko sinabing hindi na ako nagkakasala. Nagkakasala. Pero hindi na sa ganung mga pangyayari. Pinalaya na ako ni Jesus. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Binihag ng dyablo, pinalaya ni Jesus.
Biniyag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng haleluya, pinalaya ni Jesus. Sino dito pinalaya ni Jesus? Amen. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Kung pinalaya ka na ng Panginoon, di magkaroon ka sa sarili mo, pinalaya na ako, iingatan ko ang kaligtasang ito na binigay ng Panginoon. Dahil tinanggap niya ang aking pagsisisi. Kapatid, sa totoo lang, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Biyaya lang talaga ng Panginoon. Hindi po ako malakas. Biyaya lang ng Panginoon. Kung saganang akin, sa aking sarili, nung pagkakataon at panahon na yon, mas madali kong buksan ang pintuan ng kotse at sabihin kong pumasok ka. Tara na! Hulog na naman si Romel sa pagkaasala. Sira na naman si Romel. Kapatid, ang tawag doon, hindi tunay na pagsisisi. Pero ang tunay na nagsisisi, yung nagawa niyang kasalanan, hindi niya na muling binabalikan. Amen? Hindi na niya muling binabalikan. Pinatawad na ako ng Panginoon At yon ang pagsisisi na tanggap ng Panginoon. Na hindi mo nababalikan ang nagawa mong pagkakasala. Amen? Una, nakakatakot, may bunga. Sabi ko nga sa inyo na wala ang mga kaibigan ko. At anong sabi sa akin? Si Romel pala may kawalangyaan. Asa, anak ng pastor? Di po ba? Kung ipakilala kami sa simbahan, narito na po ang pamilya ng mga Kristiyano. Wow! Di ba? Ang sarap pakinggan. Narito na po ang pamilya ng mga Kristiyano. Pero, sinira ng pagkakasala. Pero, binuo ng Panginoon. Kapatid, binuo na tayo ng Panginoon. Amen? Binuo na ba kayo ng Panginoon? Amen. Tanggap ng Panginoon ang ating mga pagsisisi basta't nakita niya, hindi na tayo muling bumabalik sa dati nating pagkakasala. Ang pagsisisi na tanggap ng Panginoon ay pag-amin sa iyong nagawang kasalanan. Aaminin mo sa harapan ng Diyos, opo, Panginoon, nagkasala po ako. Amen? Opo, Panginoon, nagawa ko po ang bagay na ito, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Kung ang tingin sa'yo ng tao, isang taong marumit makasalanan, mano, kung sabihin nilang may kawalangyaan ka, mano, kung alam mo naman sa sarili mo, pinatawad ka na ng Panginoon. Amen? Kung naririnig natin ang mga bagay na ito, ang mahalaga, alam mo sa sarili mo, tumalikod na ako sa pagkakasala at pinatawad na ako ng Panginoon. Hallelujah! Pag-amin sa nagawang kasalanan, pagtalikod sa masamang pamumuhay. Yan ang tanggap ng Panginoon. Tatalikod ka na. Saan? Hindi kay Kristo, kundi sa nagawa mong pagkakasala. Tatalikuran na po natin yan, mga kapatid. Amen? Kaya ang ilan, ayaw lumapit kay Kristo. Bakit? Mas mahal ang nagagawang kasalanan. Ayoko sa born again. Ang daming bawal. Hindi po bawal. Hindi po ba? Ang daming bawal dyan. Hindi bawal. Kaya lang, pag natanggap mo na si Kristo, na born again ka, yung kasalanan na hawak-hawat mo, iniingatan mo, mahal mo, kinukonvict ka na ng banal na Espiritu. Ayaw mo nang gawin. Kaya ang dating sa iba, bawal. Pero ang totoo, kinukonvict tayo ng banal na Espiritu, hindi ka na masaya sa ginagawa mong pagkaasala. Yan ang maganda sa piling ng Panginoon. Hindi na tayo masaya sa pagkaasala. Amen. May kalungkutan na. Praise the Lord. Hanggat pag nagkasala ka, nalulungkot ka, mag-praise the Lord ka. Bakit? Ibig sabihin nun, hindi ka pa iniiwan ng banal na Espiritu. Pag nagkasala ka, wala ka nang nararamdaman na lungkot, maligalig ka na. Bakit? Baka iniwang ka ng banal na Espiritu. Kapatid, dapat pag nagkasala, nandun yung lungkot upang magbalik loob. Pagtalikod sa nagawang masamang pamumuhay,
kahandaan tanggapin ang anumang parusa. Sabi ko nga, may darating eh. Kapatid, hindi mo maiilagan yung parusa. Amen? Tandaan natin, kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Nagtanim ka ng masama noon, anihin mo. Ang bunga ng nagawa mong kamalian. Pero hanggat inaani mo, dumarating ang bunga ng nagawa mong pagkakasala, magtanim ka na ng mabubuting bagay. Simulan mo nang humakbang sa iyong pananampalataya, maglingkod ka sa isang Diyos na buhay. Pagkatapos nun, matatapos din ang bunga ng nagawa mong pagkakasala. Ang aanihin mo ngayon, ang itinanim mong mabubuting bagay sa harapan ng Panginoon. Di ba blessing na yon? Ano unang binubuo ng Panginoon? Pangalan na sira. Pangalang nasira. Binubuli ng Panginoon. Ano ang sabi? May kawalangyaan naman yan eh. May kawalangyaan yan. Pero, sabi ko nga, pero kay Lord, pag binuo ka niya, pag binuo ka ng Panginoon, yung pangalang nasira, muling aayusin ng Panginoon. Sabi nga ng teacher ko sa akin, ha? Pastor ka na? Nagulat sila eh. Kasi merong namatay na kaklase ko. Inimbitahan ako para magsalita. Christian eh. Nagdatingan yung mga teacher ko. Sabi ng mga kaklase ko, Ma'am, mamaya ka na umuwi. Bakit? Abangan mo yung speaker. Yung tagapagsalita. Sino ba tagapagsalita? Si Romel. Ha? Si Romel. Sabi ko, si Romel. Opo, ma'am, si Romel. Bakit? Ba't siya magsasalita? Pastor na po siya. Sabi nung teacher ko, ha? Pastor na si Romel? Oo, kita nyo, binubuo ng Diyos. Tapos yung mga teacher ko nakinig. Dati ako nakikinig sa kanila. Di po ba? Tapos lumapit sa akin yung teacher ko, namamangha ako sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, dating sabi ng teacher ko, huwag kang sasama kay Romel, masamang impluensya. Pero anong sabi? Kita nyo, binubuo ni Lord, namamangha ako sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi man lahat ng tao magsalita sa atin ng ganyan, pero mayroong taong magsasabi sa iyo, gagamitin ng Diyos, pakikita na yung pangalang nasira, muling binubuo ng Panginoon. Yung dignidad, bubuuin ng Panginoon. Mangangalo niya, mapakiapid, muling bubuuin ng Panginoon. Amen? Pupunta sa apoy ng impyerno, muling bubuuin ng Panginoon. Pupunta na sa langit. Nakuha niyo po? Basta gusto lang ng Panginoon. Sige lang, Lord, kung ito yung nararapat dun sa aking nagawa, sige lang, tanggap. Magpuri ka sa Panginoon. Tapos simulan mo nang magtanim ng mabubuting bagay. Aani ka ng mabuting bagay. Amen? Ilan na lang para sa mga natutulog. Pagsasaayos ng nasirang relasyon sa Diyos, yun ang pinakamaganda. Aayusin natin yung relationship natin kay Lord. Amen? Lord, yung dati hindi kayo friend ni Lord, ngayon friend na kayo. Amen? Friend nyo na ba si Lord? Alam nyo ba, sabi, hindi ko na kayo itinuring ng mga alipin. Pag tinanggap mo si Lord, di ba ang sarap nun? Hindi ko na kayo itinuring ng mga alipin. Tinuring ko kayong kaibigan. Wow! Wow, praise God. Hindi ko kayo tinuturing na alipin, kundi tinuturing ko kayong mga kaibigan. Di ba ang buti ng Diyos? Tapos meron akong pinost sa mga leader. Habang nagde-devotion po ako, nakita ko po yung bagay na yun. Una, pinanalangin ng Panginoon bago siya ipako. Pinanalangin niya ang kanyang sarili. Pangalawa, pinanalangin niya ang mga alagad. Pangatlo, ang ipinanalangin niya, alam niyo kung sino? Tayo. Ang sabi, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, ang mga maniniwala sa akin.
Ibig ko silang makasama, Panginoon. Wow! Sabi ko, gusto ng Panginoon. Kung saan siya naroon, naroon tayo. Di ba? Ang buti-buti ni Lord. Sabi ko nga sa mga leader, damay niyo yung pag-ibig ng Panginoon dyan. Gusto niya, kung saan siya naroon, dumuon tayo. Ang buti-buti ng Panginoon, mga kapatid. Nagaganap ito kapag ang relationship natin kay Lord na-restore na. Madarama mo yung pag-ibig, kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen? So yung nasira, aayusin ng Panginoon. Ano pa? Panghuli, kahandaang sumunod sa Diyos. Kapatid, yun yung huli. Pagkatapos mong, yung bang nagsisi ka na handa kang sumunod sa Panginoon. Handa ba kayo sumunod sa Panginoon? Handa ba tayong iwan ang ating mga kasalanan? Sumunod sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, halika, lumapit ka sa akin, pagpapahingayin kita. Nakakapagod ang kasalanan. Nakakapagod ang pagtatakip. Nakakapagod ang alin? Ang nakasisirang epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. Pero salamat na lamang, mayroong Panginoong Hesus na nagbibigay ng kagalakan sa mga taong lumalapit sa Kanya. Napakaraming tsansa na binibigay ng Diyos sa atin. Mga kapatid, hanggat hindi pa nakinukuha ng Panginoon ang ating mga hiram na buhay, laging may tsansa sa Panginoon. Pag nagkasala, lapit lang sa Panginoon, andyan ang Diyos, lilinisin tayo ng Panginoon. Ayaw lang ng Panginoon, pagtatakban pa natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tandaan natin, sabihin na lang natin, mano, kung masama ako. Mano, di ba? Kung manginginom ako. Mano, kung adik ako. Mano, kung adulterer ako. Mano, di ba? Mano, basta ang alam ko, nagsisi na ako, binigay ko na sa Panginoon ang aking buhay, pinatawad na niya ako. Amen? Ewan ko kung naalala ni Sister Julie, nung nagpunta ako sa kanila noon, Sister Julie, hindi ka pa born again noon. Sabi ko kay Julie, may dala kasi akong Bible. Julie, narito ako para pag-pray kita. Sabi ko, naiya ako kay Julie noon. Kilala mo ko? Oo, kuya. Alam mo ang buhay ko? Oo, kuya. Pero Julie, binago na ako ni Lord. Binago na ako ni Lord. Pagkatapos nun, shinare ko ang gospel kay Sister Julie. Natanda mo, Julie? Nag-pray kami. Sinner's prayer. Hindi ko sinabi kay Sister Julie na makasalanan ka. Sinabi ko kay Julie, makasalanan ako. Alam mo yon? Oo, kuya. Oo, kuya. Pero tingnan ninyo, nasan si Sister Julie? Naglilingkod sa Panginoon. Amen? Yan ang bunga ng tao na naghingi ng tawad, dating sira, dating lubog sa pagkaasala, pero handa kang sumunod sa ating Panginoon, ang daladala mo sa bahay-sambahan ng Panginoon, mga kaluluwang iniligtas ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Di po ba ang bait ng Panginoon? Ang buti-buti niya. O tanggap ba ng Panginoon ang ating mga pagkakasala? Pinatawad na ba tayo? Opo. Gusto lang naman ng Panginoon, huwag nating pagtatakban. Huwag nating pinturahan. Aminin natin, nagkasala tayo. At ang maganda sa Diyos, bubuuin ka niya. Amen? Bubuuin ka ng Panginoon. Tayo po'y tumayo. Dakilang Diyos, hindi po kami perpekto. Madalas po kaming nagkakasala. Hugasan mo kami. Pag kami nagkasala, ang banal mong Espiritu nawa ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. I-convict mo kami, Panginoon. Maramdaman namin agad yung kalungkutan, Panginoon. At hindi kami masiyahan sa pagkakasala, Panginoon, at mamuhay sa pagkakasala. Kundi madama namin lungkot, nang sa gayon, Panginoon, babalik kami sa iyo
upang humingi ng kapatawaran, Panginoon. At ikaw naman, napakalaki ng habag mo, ng pag-ibig mo sa amin. Patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ang tao, ang tingin sa amin, marumi, walang pagbabago. Pero sa iyo, Panginoon, ang pinatawad mo na, binago mo na, Panginoon. Binago mo na, O Diyos. Binago mo ang aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Nagbabago ka ng buhay ng tao, Panginoon. Ang sira, binubuo mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Oh God, yung walang dangal, binubuo mong muli, Panginoon. Yung dangal, yung pangalang nasira, Panginoon. Yung salitang Kristiyano, Panginoon. Muli mong binubuo, Panginoon. O Diyos, napakabuti mo. Kahanga-hanga ang iyong gawa, Panginoon. Kahanga-hanga ang gawa mo, Panginoon, sa mga taong nagkakasala. Isa ako doon, Panginoon. Isa kami doon, Panginoon, na binubuo mo, Panginoon, bagamat kami mga sira dahil sa aming pagsuway. Patuloy na pagkakasala, Panginoon, tas hingi kami nangingi sa iyo. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Hingi kami nangingi, Panginoon. Hindi kami nahihiya sa iyo. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pero ang buti-buti mo, Panginoon. Laging laan, Panginoon, ang kapatawaran, Panginoon, sa taong lumalapit, Panginoon. Totoong lumalapit sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo. Lord, revive mo, Diyos, ang church na ito, Panginoon. Revive mo kami, Panginoon. Naniniklod kami sa iyo, Panginoon. Kung tila parang nag-iingalo ang simbahan, Panginoon, dahil hindi kami lumalapit sa iyo. Panginoon, ito ang pagkakataon, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, kung kami, O Diyos, ay hindi humahakbang, Panginoon, para sa kaligtasan ng iba, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. O Diyos, ilagay mo sa puso namin, Panginoon. Kailangan naming humakbang, Panginoon. At magagawa lamang namin ang bagay na ito, Panginoon, kung pupuspusin mo kami ng banal mong Espiritu, Panginoon. Paranas mong muli, Panginoon, O Diyos, ang kapuspusan ng banal mong Espiritu sa simbahang ito, Panginoon. Madama namin ang kilos ng banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, O God! Hallelujah! Revive us, O God! Revive us, Lord! Hallelujah! 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 Simulan mong purihin, kapatid, ang Panginoon. Simulan mong sambahin ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon! Hallelujah! Panginoon, iparanas mo sa amin, O Diyos, muli, minsan pa, ang kilos ng banal na Espiritu, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon. Hallelujah!